Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay updated sa mga balita sa Estados Unidos, halos 25% o isa sa 4 na pamilya sa Amerika ay aminado na hirap silang makabili ng pang-araw-araw nilang mga pangangailangan. At marami sa mga ito ang nagsasabi na kahit buhay pa ang American Dream ay tila mahihirapan silang makamit ito. Sapagkat kahit tumaas na ang kanilang renta at presyo ng karamihan ng mga produkto ay hindi naman nagbabago ang kanilang sahod. Sa dami ng mga financial guru at influencers ngayon ay maaaring nakarinig ka na kung papaano mo mababago ang iyong buhay. Tulad ng dapat meron kang diploma, hindi ka maarte sa tatanggapin mong trabaho at higit sa lahat ay dapat meron kang tiyaga at madiskarte ka. Ang mga katangian na yan ay makikita at nananalaytay sa Filipina na si Marconi Tarlit o mas kilala sa tawag ni Cindy. Base sa ulat, ito ay born and raised sa Pasay na isa sa mga syudad na makikita sa Metro Manila. Siya kasama ang iba niyang mga kapatid ay nag-aral ng mabuti sapagkat ang kanilang pamilya ay hindi mayaman. Bata pa lamang ay nakitaan si Cindy ng katalinuhan kaya ang mga magulang nito ay nagtulong para mapatapos siya sa pag-aaral. Pagkatapos nito makagraduate ng high school ay naipagpatuloy nito ang pag-aaral sa Technological Institute of the Philippines. At upang makatulong sa gastusin ay pinagsabay ni Cindy ang paghahanap ng trabaho at pag-aaral. Ito ay nag-aral ng accounting. Ayon sa mga nakakilala sa dalaga ay kahit hindi pinagpala ang pamilyang Tarlit pagdating sa pera, klaro naman na si Cindy ay determinado na makaahon sa kahirapan. Kaya naman na magkaroon ito ng pagkakataon na makapunta sa Amerika upang maipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging accountant ay hindi nagdalawang isip si Cindy at kaagad nitong inayos ang kanyang mga papeles. Nang ito ay makarating sa United States, si Cindy ay ninirahan sa San Jose, California. Sa San Jose State University niya ipinagpatuloy ang pag-aaral ng accountancy sapagkat bukod sa pagkuha nito ng lisensya bilang CPA, ay pangarap din ito na makapasok sa Big Four accounting firms tulad ng Ernst & Young, KPMG, Deloitte at PricewaterhouseCoopers. Bagamat si Cindy ay mula sa Pilipinas ay hindi ito nahirapan na mag-adjust. Sa totoo nga ay nagkaroon ito ng maraming mga kaibigan. Ang mga kaklase kahit mga professors nito ay nilarawan na ang 25 taong gulang na Pinay ay mabait at magaling mag-motivate ng ibang mga tao upang magkaroon sila ng positibong pananaw sa buhay. Bukod sa maganda nitong pag-uugali, si Cindy ay kilala din na isa sa matatalinong mga estudyante. Ito ay madalas na makita na nag-aaral sa 5th floor ng SJSU Dr. Martin Luther King Jr. Library. Miyembro din ito ng Beta Alpha Psi na organisasyon ng mga magagaling na accounting students. Ang determinadong dalaga ay puring-puri ng kanyang mga professor tulad ni Howard Turetsky. Sa totoo nga ay tandang-tanda nito na si Cindy ang laging nakaupo sa unahan o front row ng kanilang klase. At kitang-kita sa mata ng Pinay na uhaw ito sa bagong kaalaman. Sa ganda ng grado nito, si Cindy ay kasama rin sa Garage Bona Honors kung saan ang mga magagaling na estudyante ay nabibigyan ng pagkakataon na may apply ang kanilang mga natutunan sa classroom sa totoong buhay. Sa madaling salita ay nabibigyan sila ng pagkakataon na magtrabaho sa iba't ibang kumpanya. Sa ganda ng feedback at recommendation mula sa kanyang mga professors, si Cindy ay nagkaroon ng part-time job sa Oracle Corporation bilang Accounts Payable Analyst habang siya ay kumukuha ng kanyang master's degree. Ngunit kahit napakadaming mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kanya sa United States, ibinahagi ng isang kaibigan na Cindy na kung makatapos at matupad na niya ang kanyang mga pangarap, ay gusto niyang mag-settle down at umuwi sa Pilipinas at magtayo ng spa. Sa dami ng ginagawa nito, minsan ay inaabot na siya ng gabi sa university.
Ang mga magulang ni Cindy ay masaya sa nagagawa at nararanasan nito sa Amerika. Kaya naman kung sila ay mapagkakataon ay lagi nilang ipinagmamalaki ang mga achievements nito sa ibang mga tao. Madalas rin nila itong kinakausap para naman maging updated sila sa mga ginagawa nito sa buhay. Ngunit noong buwan ng Mayo taong 2011 ay nagtaka sila dahil hindi nila makontak si Cindy. Dahil sa lagi itong abala sa pag-aaral at part-time job nito, ang pamilyang Tarlit ay naging pasyensyoso. Ngunit bago magtapos ang araw na yon ay nagulat na lamang sila na makatanggap ng tawag mula sa isang anonymous phone number. Ang tao sa kabilang linya ay nagpakilala ng isang pulis mula sa San Jose, California. At ipinaalam nito na ang 25 taong gulang ni Cindy ay patay na. Sa interview sa pamilya nito ay binahagi nila na halos mahimatay ang ina ng dalaga. Kaya ang mga nakakilala dito ay sama-samang nagbigay ng tulong para mabilis na maiuwi ang labi nito pabilik ng Pasay. Pero naudlot naman ang kanilang mga plano sapagkat ang mga otoridad ay hindi sila pinayagan na makuha ang bangkay. Sapagkat kahit ang labi nito ay tapos ng masuri, lumalabas pala na may homicide unit na tinitingnan ang nangyari. Sa madaling salita, si Cindy ay hindi namatay sa isang aksidente. Sa autopsy ay lumalabas na ito ay namatay sa ilang tama ng baril. Sa mga balita ay nakumpirma na ito pala ay pinatay mismo sa sarili nitong sasakyan na nooy nakapark sa 5th floor ng gusaling ito sa loob mismo ng kanilang university. Habang naghihintay ng update, ang mga tao sa Pilipinas na nakakilala kay Cindy ay kaagad inisip na baka nabiktima ito ng mass shooting na halos karaniwan na lamang sa ilang mga syudad at lugar sa United States. Pero ang anggulo niyan ay mabilis naman na ibinasura ng mga otoridad. Sapagkat bukod kay Cindy ay meron pang isang estudyante ang namatay na kinilalang si Thomas Kyle at wala nang iba pa. Ang 26 na taong gulang ay kaklase ni Cindy at sa interview ay nalaman na kaya magkasama ang mga ito noong gabi na yun ay dahil sa gagawa sila ng isang school project. Dahil 3 linggo na lamang pala ang hinihintay ni Cindy at graduation na. Kaya madami talaga ang nanghinayang dahil sigurado sila na sa katalinuhan, diskarte at lakas ng loob ni Cindy ay 100% silang sigurado na malayo ang mararating nito sa buhay. Nang magkaroon ng ghost signal mula sa mga otoridad ay mabilis nilang inasikaso ang pag-uwi sa labi nito sa Pilipinas. Pero kasabay ng effort nilang yan ay tila dinagukan ng pangalawang beses ang pamilyang Tarlit dahil pagkalipas lamang na mahigit 1 linggo. Ang San Jose Police ay inanunsyo na isinara nila ang kaso. Ang mga tao ay naghintay sa impormasyon tungkol sa pag-aresto at kumpirmasyon na nasampahan na ng kaso ang suspect na pumatay kina Cindy. Pero nagulat sila nang sabihin ng mga ito na pati ang salarin ay patay na rin. Kaya wala na silang taong mapaparusahan sa pagkamatay ng 2 estudyante. Sa mga balitang kumalat ay kinilala na ang salarin ay isa ring Pilipino na si Napoleon Lavarias Caligiran o mas kilala sa tawag na Napi. Sa police report ay nakalagay na si Napoleon ay may tama din ng baril. Naisugod pa ito sa Valley Medical Center na may layong 15 minuto mula sa university. Pero idineklara din itong dead on arrival. Mas lalong lumalim ang misteryo at halos lahat ay nagtanong kung ano ang kinalaman ng 54 na taong gulang sa krimen at ano ang nagtulak dito para patayin ang walang kamumamuwang na 2 estudyante. Ang ilan ay naghinala na baka ang tumatanda ng Pinoy ay merong sakit sa pag-iisip. Pero ayon sa mga otoridad, ang nangyaring krimen ay hindi random. Sa madaling salita ay tinarget talaga si Cindy ng salarin. At para maintindihan mo ang lahat, ang San Jose Police ay detalyadong ibinahagi sa publiko ang naging resulta ng kanilang investigasyon na magbibigay linaw kung bakit nangyari ang patayan. Sa report ay nabunyag na si Napoleon ay matatawag mong model citizen bago ang krimen. Tulad ng ibang mga Pinoy na gustong mabago ang takbo ng kanilang buhay sa Pilipinas, si Napoleon ay ginawa ang lahat para makarating sa Amerika. Nang magbukas ang oportunidad sa kanya ay hindi na nito pinalampas ang pagkakataon. Ito ay nanirahan sa California at dahil sa desperado itong magkaroon ng stable na income para hindi mamulubi, ay pinasok niya ang anumang trabaho na mapapasukan niya. Nag-aral din ito habang nagtatrabaho, kaya kahit mahirap noong una
ay nakaraos din sa Napoleon at ayon sa work history nito ay natanggap siya bilang Research and Development Analyst sa Santa Clara Medical Device. Ang pagkakaroon nito ng magandang trabaho ay naging susi kung bakit siya nagkaroon ng maayos na buhay. Dahil na rin sa pagiging aktibo nito sa Filipino community sa kanilang lugar, ay mas nakilala si Napoleon ng iba pa niyang mga kababayan at ang isa sa mga ito ay si Teresita na kalaunan niyang naging asawa. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa kasalan at nagsilang ang kanyang misis ng 5 mga anak. Silang mag-asawa ay magkasamang pinalaki ang mga bata hanggang magkaroon ng mga ito ng sarili-sarili nilang pamilya. Ngunit ang dating mainit na pagmamahalan ay nauwi lamang din sa hiwalayan. Sa record ay nakalagay na si Teresita ang nag-file ng divorce papers at na-finalize ang lahat noong 2003. At sa kadahilanan na wala silang naging prenup bago sila magpakasal, lahat ng assets na na-acquire na Napoleon simula nang sila ay magpakasal ay iniutos ng judge na hatiin. Ang mga ito ay naghiwalay ng tirahan. Ayon sa mga nakakilala sa dalawa, ang mas naapektuhan sa divorce ay si Napoleon. Ang mga katrabaho nito ay napansin na naging madalas na ito ay natutulala, kaya lagi nila itong niyayaya na lumabas para naman ito ay maaliw. Ngunit kalaunan, bukod pala sa divorce, nalaman nila na may iniinda pa itong mas malaking problema. Base sa background check noong 2005, ang 51 taong gulang sa si Napoleon ay nag-file ng bankruptcy dahil sa gabundok at nakakalula nitong utang. Ngunit kahit may malaking issue na ito sa pera ay napansin ng mga nakakilala kay Napoleon na tila ito ay naging masaya. Kalaunan ay nalaman nila na kaya pala ito laging nakangiti ay meron na palang babaeng nagpapaligaya dito. Pagkalipas ng ilang buwan, ang kapamilya nito ay nagulat na lamang dahil ipinakilala ni Napoleon ang kanyang nobya na si Marconi o mas kilala sa palayaw na Cindy. Ang mga tao ay hindi naman mapigilan na magtaas ng kilay sapagkat halos 3 dekada ang agwat ng edad ng dalawa. Sa kadahilanan na puro mga Filipino ang kamag-anak at nakakilala kay Napoleon, hayagan ng mga itong ipinahayag ang kanilang pagkadismaya sa mga desisyon nito. Pero kahit ano pang sabihin o pumubatikos ang matanggap niya, ay hindi yon nakapigil kay Napoleon. Kahit binabayaran pa nito ang gabundok ng utang mula sa iba't ibang kumpanya, ay hindi ito nagdalawang isip na puntahan ang kanyang nobya na nakilala niya sa internet. Nang lumapag ang eroplano nito sa Pasay ay laking tuwa nito sapagkat makikita na niya sa personal ang babaeng nagpatibok na kanyang puso. Ang mga kapamilya nito sa California na matindi ang pagtutol sa relasyon ng dalawa ay sinabi na noong pumunta sa Napoleon sa Pilipinas para bisitahin si Cindy ay sigurado sila na hindi lamang ang dalaga ang excited, ngunit pati na rin ang mga kapamilya nito. Sapagkat sigurado sila na nagbubunyi ang pamilyang Tarlit dahil ang karelasyon ni Cindy ay isang tao na mula sa Amerika. Halos lahat ng mga kamag-anak ni Napoleon sa California na sumuko na sa pagkumbinsi dito na tapusin na pakikipagrelasyon sa mas bata niyang nobya ay tinawanan lamang ang pamilyang Tarlit. Sa isip nila ay kaya lamang nakipagrelasyon si Cindy kay Napoleon ay sa kadahilanan na ito ay desperadong makaahon sa kahirapan. Para sa kanila ay gagamitin lamang ni Cindy ang umiidad nilang kapamilya para maging stepping stone upang makapunta ito sa Amerika. Ngunit katulad nga ng nabanggit ko kanina, ni isa sa kanila ay hindi pinakinggan ni Napoleon. Sa halip ay pagkatapos nitong makasama ng ilang linggo si Cindy sa Pasay ay mabilis siyang nag-propose. At pagkabalik nito sa California ay iniskaso ganito ang mga papeles para kunin ang kanyang nobya gamit ang fiancé visa. Ang proseso ay naging mabilis at wala pang 1 taon, si Cindy ay masayang sumakay ng eroplano gamit ang one-way ticket para makasama si Napoleon. Kahit matindi ang pagtutol ng mga ito sa pinili niyang babae, ay wala talagang pakialam si Napoleon. At ipinakilala pa rin ito ang mas bata nitong fiancé sa kanyang mga kamag-anak. Ang dalawa ay kaagad nagpakasal. Si Cindy ay hindi rin nahirapan na maka-adjust at nagawa nito makapag-drive, magkaroon ng sariling sasakyan, magkaroon ng trabaho at kalaunan
ay naisip nitong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral para makuha niya ang kanyang master's degree sa accountancy. Sa loob ng mahigit 2 taon nilang pagsasama ay sinuportahan ni Cindy ang kanyang pamilya sa Pasay na hindi naman naging problema sa kanyang asawa. Ang mga kamag-anak naman ni Napoleon na matindi ang pagtutol sa relasyon ng dalawa noong una ay unti-unti nang natanggap ang katotohanan na hindi na talaga nila mababago ang isip nito. Sa totoo nga ay may ilan itong mga kamag-anak na lalaki na may edad na rin ang hinangaan naman si Napoleon sapagkat nakakuha pa rin ito ng mas batang asawa kaya talagang naging malakas ang confidence ni Napoleon. Pero sa pagdaan ng panahon, si Napoleon ay naging madalas ang pagpunta sa ospital na ikinaalarma ng mga kapamilya nito. Pero kahit anong pilit nila na tanungin kung ano ang nangyayari dito, ay hindi naman ito sinasabi ang totoong kalagayan niya hanggang isang katrabaho nito ang nakapagsabi na laging mataas ang blood pressure ni Napoleon dahil naniniwala ito na nanlalalaki ang kanyang asawa. Bagamat hindi pa ito 100% sigurado kung meron nga bang lalaki si Cindy, sa pagdaan ng panahon ay mas lalong naging praning si Napoleon. Naging madalas na rin ang pag-aaway ng mga ito sapagkat pakiramdam ni Napoleon na kaya nanlalamig sa kanya si Cindy ay meron itong ibang pinag-iinita na bagong lalaki. Ang iba ay sinabihan si Napoleon na baka naman tapos na ang honeymoon phase at ang nararanasan nila ni Cindy ay tinatawag ni reality check o mas kilala na uncertainty stage kung saan ang mag-asawa ay nagkakaroon ng iba't ibang problema. At dyan malalaman kung ang relasyon ng mga ito ay malalampasan ang mga pagsubok. Ang matinding pagsiselos at paghihinala ni Napoleon ang rason kung bakit labas-pasok ito sa ospital. Sa isip nito ay sigurado na siya na nanlalalaki talaga si Cindy. At ayon sa mga kaibigan nito ay unti-unti itong bumuo ng plano tulad ng gusto nitong ipadeport pabalik ng Pilipinas si Cindy. Pero ayon sa mga otoridad noong gabi ng May 10, 2011 ay nagbago ang mga plano ni Napoleon. Nang tapos na sa klase, sina Thomas ay magkasamang sumakay sa kotse ni Cindy para tapusin ang isang proyekto. Ngunit hindi pa sila nakakaalis sa parking lot, si Napoleon na sinundan pala ang asawa sa eskwelahan ay kitang-kita ang pagpasok ni Thomas sa kotse na lalong nagpagalit dito. At para sa kanya ay hindi na niya kailangan ng iba pang ebidensya sapagkat kitang-kita na nito ang pangangalunya niya ni Cindy. Sa tindi ng kanyang galit ay mabilis siyang lumapit sa kotse at bago pa man mapaandar ni Cindy ang sasakyan ay paulit-ulit niyang pinaputukan ang mga ito. Nang wala ng buhay ang dalawa ay itinutok na Napoleon ang baril sa kanyang sarili at pinaputok ito ng 1 beses. Ang pamilya ni Thomas ay malungkot sa nangyari sapagkat alam nila na malayo ang mararating nito sa buhay dahil lagi itong nangunguna sa klase. Nilinaw rin nila na hindi magkarelasyon ng dalawa sapagkat si Thomas ay kasal na ng 3 taon at nalaman din ng publiko na pagkatapos sana ng graduation ay magtatrabaho na ito sa PricewaterhouseCoopers na isa sa mga Big 4 na gustong-gustong mapasukan ni Cindy. Noong July 2011, ang labi ni Cindy ay malungkot na sinlubong ng kanyang mga kapamilya sa Pasay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.